Hello, everyone, and welcome back. This is Doc at Padama, and this time we will be discussing getting started with research, specifically research writing. So, we will be discussing this particular topic using the languages Filipino and English. So, ang mga pag-uusapan natin dito ay magsisilbing mga gabay sa mga magsusulat, at first time na magsusulat ng kani-kanilang mga research paper. So, ano-ano ba itong mga sinasabi nating gabay sa pagsusulat ng inyong research paper? Ulitin natin, ito ay para sa mga nagsusulat na meron ng basic knowledge sa pagsusulat ng research at doon sa mga first time nagsisimula at magsisimula pa lang magsulat ng kanilang research paper. So ano yung unang gabay na pinag-uusapan natin? Tip number 1 or reminder number 1, choose a clear focused topic. A research topic is not a research title. Reminder lang, paalala, ang research topic ay hindi research title. Ang topic ay ang tinatawag nating issue that you are investigating, which will eventually be the basis for the creation of a research title. Ulitin natin, ang research topic ay yung issue na iimbestigahan ninyo na magiging basihan sa paggawa ng inyong research title. So, itong definition niya o yung nakapaloob dito sa unang guide na sinasabi natin, basahin muna natin bago natin pag-usapan, meron itong dalawang bahagi. Select a topic that is specific enough to be covered in the scope of your paper but broad enough to find sufficient resources. So, unang paalala dito, ang topic na pipiliin ninyo ay dapat specific. Papaano nyo mas specify ang inyong research topic? Identify ninyo yung tinatawag nating independent variable at dependent variable. Papaano ba natin sisimplihan ang pagkakaintindi kapag ang pinag-uusapan ay dependent at independent variable? Ganito lang ang ginagawa at ginagamit namin. Kailangan yung mga termino o mga salitang ginagamit ninyo, palagi ninyong ikabit doon sa ginagamit ninyong salita kapag kayo ay nagsusulat ng research. So kapag sinabi nating independent variable, para mas madaling maintindihan, ito ang issue na iniimbestigahan ninyo. Ulitin natin, ang independent variable, para mas madali nyo maintindihan, ay kumakatawan sa issue na iimbestigahan ng inyong research paper. Ulitin natin, ang issue does not necessarily equate with a problem. Hindi lahat ng issue ay problema. May mga issue na hindi problema. May mga issue na positive. Okay? Sana nalinawan kayo doon. So, ulitin natin ang independent variable, balik tayo doon. Ang independent variable ay tumutukoy sa issue na iimbestigahan ng inyong pananaliksik o ng inyong research paper. While on the other hand, yung sinasabi nating dependent variable, ito naman ang mga apektado ng issue na iimbestigahan ninyo. Ulitin natin, ang dependent variable ay kumakatawan sa mga apektado. Sino yung naaapektuhan ng issue na iniimbestigahan ninyo, which is the independent variable. So maraming klasing variables. Hindi lang itong IV at DV, pero ito yung common, ito yung karaniwan, ito yung palagi ang ginagamit. Kaya ito ang ginamit nating mga variables dito sa ibinigay kong halimbawa. So kapag nagawa na ninyo ito, na-identify na ninyo ano yung issue, sino yung apektado, at specific na ang inyong topic. Ito namang susunod na bahagi, yung sinasabing it should be broad enough to find sufficient resources. Na-establish na ninyo, nakapag-desisyon na kayo kung ano yung issue. Alam na ninyo kung ano yung dependent at independent variable. Ngayon, ang susunod nyong kailangan siguraduhin ay may sapat ba itong references na pwede ninyong gamitin. Ang mga references, yung mga ginagamit nyo sa citation, studies, literature, ito ang susuporta sa discussion ninyo sa inyong research paper. Kaya kailangan, kahit papano,
merong mga existing na mga studies, na mga research, na mga literatures na pwede nyong gamitin, even legal basis, yung mga memo at mga DepEd order at yung mga batas na pwedeng gamitin na sumusuporta sa claim ninyo o argumento ninyo habang kayo ay nagsusulat ng inyong research paper. Yun yung kahalagahan ng ikalawang bahagi na sinasabi dito, it should be broad enough yung inyong issue to find sufficient resources that will support your discussion and your argument sa inyong research paper. So, yun ang kahulugan o ibig sabihin nitong unang gabay natin na choose a clear and focused topic. Tip number 2, conduct preliminary research. Again, basahin muna natin. Ano ba ang kahulugan nitong conduct preliminary research? Gather background information to understand the context of your topic. Kanina pinag-usapan natin kung ano yung tinutukoy kapag ang ginagamit na salita ay research topic, and refine your thesis statement. So ano ba itong thesis statement? Mamaya ipapaliwanag natin. So anong kahulugan nitong conduct preliminary research? Ang preliminary research ay yung initial na pagbalik tanaw, pagre-review. Ano ba ang mga nalalaman mo tungkol doon sa research topic na iyong pinili? Ano ang mga nalalaman mo tungkol doon sa research topic na iyong napili? Ito yung kahulugan ng konteksto. Ano ba ang nangyayari doon sa research topic na iyong napili? Mag-iipon ka ngayon ng information ng mga bagay na pwedeng sumuporta na manggagaling doon sa pinag-usapan natin kanina sa mga nakaraang research, sa mga literature studies, sa mga articles, sa mga memo, sa journal, lahat yan ay pwedeng panggalingan itong tinatawag nating background information para maintindihan ninyo ano ba ang nangyayari ngayon doon sa topic na inyong napili. Halimbawa ng topic na napili ninyo ay yung kakayanan ng mga mag-aaral, ng mga learners pagdating sa mathematics skills. Ito ay napakalawak na topic pero para lang dito sa ating pag-uusap, ito ang gagamitin nating tinatawag na issue or topic, yung mathematics skills ng mga learners. So ano ba yung kakayanan ng mga kabataan pagdating sa tinatawag nating mathematics skills. Okay? So, kailangan makita ninyo dito sa area na ito, ano ba ngayon yung background pagdating sa mathematics skills ng mga kabataan. So, gagamitin nyo na dyan yung mga result ng mga exam, kagaya ng mga lumalabas at palagi nyo naririnig, dito sa mga evaluation, mga assessment, mga examinations na may kinalaman sa mathematics. Yun yung tinatawag nating konteksto. Ano yung nangyayari doon sa topic na napili ninyo? And yung pangalawang bahagi ay yung sinasabing refine your thesis statement. Ang thesis statement ay nagbibigay ng direksyon kung ano yung gusto nyong gawin sa inyong research paper. Ulitin natin para mas madali, mas simple kapag narinig ninyo yung thesis statement o yung research statement, ito ay tumutukoy sa direksyon na gustong tahakin ng inyong research, yung goal, yung objective at yung argumento ninyo kung bakit kailangan gawin itong research na ito. Lahat yan ay nakapaloob doon sa tinatawag nating research statement o sa thesis statement. Ulitin natin, itong mga salitang ito, terminong ito, ay paulit-ulit nyong gagamitin. Kaya kung ano yung ibinigay nating kahulugan, huwag ninyong kakalimutan. Tandaan nyo ito palagi. Okay, tip number 3, develop a strong thesis statement. Ulitin natin, balikan natin sandali. Ayan, diyan sa huling bahagi ng tip number 2, refine your thesis statement. Pagdating dito sa tip number 3 natin, ginamit na naman yung salitang thesis statement.
Kanina, refine. Ngayon, develop a strong thesis statement. Ibig sabihin, mas malinaw na, mas decided na kayo kung ano yung gusto ninyong gawin sa inyong research paper. At dito, yung sinasabi nating development ng strong thesis statement papasok. Basahin natin kung anong kahulugan nito. Your thesis statement or your thesis should clearly state your paper's main argument. Yan yung sinasabi natin kanina. Ang argumento ay yung pagbibigay ng mga dahilan kung bakit kailangan gawin ang inyong research paper. Ulitin natin, yung main argument o yung research argument ay yung mga dahilan na nagpapatibay na kailangan o may pangangailangan gawin itong research paper ninyo. So ano-ano ba yung mga sinasabi ng mga references ninyo, ng mga studies na ginamit ninyo. Napakahalaga talaga na magbasa para meron kayong mailagay doon sa inyong discussion sa loob ng tinatawag nating research manuscript ninyo. Okay, to continue, or focus and guide the direction of your research. So dito sa pangatlo, sinasabing develop a strong thesis statement. Tapos binanggit dito na ang thesis statement ninyo should clearly state your argument, the focus of your research, and the direction of your research. So kailangan maging final na, kailangan ito na, nakapag-desisyon na kayo ang gustong gawin. Ito ang direksyon na gustong gawin ng inyong research paper. So ito yung kahulugan ng sinasabi nating developing a strong thesis statement together with what is supposed to be the content of your thesis statement. Ito yung content niya dapat. So that is tip number 3. Okay, tip number 4. Create an outline. Anong ibig sabihin nito? Organize your main points and supporting evidences in a logical structure. An outline will help you stay on track and ensure your paper flows well. Karaniwan itong outline na ito, ginagamit ko hindi lang sa buong research paper kasi meron naman na tayong research format that serves as an outline of your research paper. Ano-ano ba itong research format na ito? Ito ay nagbabago-bago, depende kung saang universidad o kung saang eskwelahan kayo naroon. Pero dapat ang bawat eskwelahan ay meron ng established na research format. Kagaya ng aming universidad, ang research format namin ay binubuo, yung full research ay binubuo ng 5 kabanata, 5 chapter. So yung chapter 1 is the problem and its background, at sa loob nun, meron na siyang mga subtopics. Chapter 2 is RRLS, Review of Related Literature and Studies. Chapter 3 ay yung research method and design. Chapter 4 is presentation, analysis, and interpretation of data. In Chapter 5, yung tatlong bahagi, summary of findings, conclusion, and recommendation. Ulitin natin, bawat kabanata, bawat chapter, meron pa yan mga subparts. Ito yung tinatawag nating research format. Pero itong outline na sinasabi natin, since meron naman ng research format, ito yung pag-aayos ng mga idea na isusulat ninyo sa bawat bahagi. Halimbawa, sa introduction and background of the study, kailangan meron niyang flow. Ito yung sinasabi natin, kailangan yung flow ng discussion ng inyong research paper ay relevant to each other, relevant to each topic. Okay? Ang tawag natin dito is thematic. Yung theme dapat ng inyong discussion ay lahat relevant doon sa main theme. Meron kayong main theme, may sub-theme 1, sub-theme 2, lahat yan relevant sa isa't isa. So anong kahulugan nito? Hindi kayo pwedeng magsulat o mag-discuss ng isang bagay na walang kinalaman sa ginagawa ninyong research. Yun yung sinasabi dito na dapat masiguro ninyo na yung flow ng paper ninyo
ay relevant, di ba? The flow of the paper should be well organized in sequence. Yung structure niya, yung logic ng mga isinusulat ninyo, dapat aware kayo, familiar kayo doon, siguraduhin yung lahat yan ay sumusunod doon sa discussion na ginagawa ninyo. Sa aking mga nakaraang YouTube video, meron akong mga diniscuss na combination ng thematic and deductive method ng pagsusulat. Yun ang pwede nyong gamitin para kapag kayo ay gumagawa ng outline ng inyong research paper, masisiguro nyo yung organized and logical yung structure ng pagsusulat nyo ng research paper. Anong ibig sabihin ng deductive? Kanina binanggit na natin yung thematic, yung relevance ng isang topic doon sa susunod na subtopic. Ang deductive method naman, it follows a writing procedure, a writing rule na from general discussion down to a more specific discussion. Yun yung deductive method which is usually used kapag ang research paper na ginagawa ninyo ay tinatawag nating quantitative research. While on the other hand, kapag qualitative research naman, inductive method naman ang ginagamit na paraan ng pagsusulat para organized ang inyong manuscript. Okay, tip number 5, identify reliable sources. Remember kanina binanggit ko napakahalaga na nagbabasa kayo ng mga references para meron kayong kaalaman kung ano-ano ang mga pwede nyong gamitin na may kinalaman sa research na inyong isinusulat. So basahin muna natin kung anong laman. Nung number 5, use academic databases. Yung academic databases are online database ng mga universities, usually HEIs or higher education institution na readily available para sa mga researchers. Meron dyan libre, merong iba may bayad. So ang ibig sabihin, kailangan nyo talagang maghanap, lalong-lalo na kung ang target ninyo o ang hinahanap ninyo ng mga academic databases ay yung walang bayad. Kailangan nyo lang magtiyagang maghanap. Pero meron kayong mabubuksan, magagamit na academic databases na hindi naman necessarily naniningil ng specific na fee para magamit nyo yung kanilang database. Yung iba, magme-member ka lang, bibigay mo yung email mo, magre-register ka, and you will be able to use their database. So aside from academic database, meron ding mga journals na available online, books, to find credible and relevant sources. Credible is a very significant and important term na kailangan ninyong matandaan. Maraming mga references dyan, whether online, karamihan online, na hindi credible, na hindi peer-reviewed. Ibig sabihin, hindi siya reliable na source. Okay? Maraming naglipa na dyan, lalong-lalo na sa online. So, kailangan yung mga gagamitin ninyong references, sources, should be credible, and the other one is relevant. Hindi naman pwedeng nakakita kayo ng magandang reference pero wala namang kinalaman sa research na ginagawa ninyo. That would also be irrelevant. Ibig sabihin, hindi nyo naman magagamit kahit na maganda, wala naman siyang kinalaman sa research na ginagamit ninyo. Okay? Naging na wala lang kayo doon sa focus dahil nakita ninyo, uy, magandang topic ito pero hindi naman pala relevant. So make sure that you stay focused on the topic that you are investigating sa inyong research paper. Iwasan, avoid unreliable websites or non-peer-reviewed materials. Ito yung sinasabi natin kanina. Iwasan ninyo yung mga websites o yung mga materials na hindi naman reliable dahil ito ay magiging basihan ninyo para patunayan na ang sinasabi ninyo sa inyong research paper ay totoo.
Tapos susuportahan nyo ng mga references. Tapos kapag nagkataon na yung inyong panel o yung mga panelist ninyo mabusisi at talagang binuksan nila yung reference ninyo at nalaman nila na hindi nagbubukas, hindi available, hindi updated, outdated na siya, babalikan kayo ng inyong panel at kukwestiyonin ito. Sinasabi mo na yung reference mo ay ganyan, hindi naman accessible yung reference mo. It will destroy your credibility sa pagsusulat ng inyong research paper. Kaya napakahalaga na credible yung mga references na ginagamit ninyo. And it follows, kapag marami kayong references, mas malakas yung inyong argumento na talagang meron ngang pangangailangan na gawin itong research ninyo at kung ano yung binabanggit ninyo ay talagang suportado ng isang credible at reliable na reference. Ito ang kahalagahan at kahulugan ng panglimang tip natin na identify reliable sources. I hope you were able to take away something from our discussion na may kinalaman sa mga bagay na pwede niyong magamit, lalong-lalo na kapag kayo ay nagsisimulang magsulat ng inyong research paper, lalong-lalo na doon sa mga nagsusulat na ng research paper, pwede ito maging mga paalala sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong i-consider habang kayo ay nagsusulat ng inyong manuscript. So maraming salamat po sa inyong lahat. And again, please do subscribe to my YouTube channel at Doc Ed Padama. Share this video so you can help your friends, your peers, your colleagues in the process of research writing. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless and I will see you again in our next video. Bye everyone!